Magsisimula po tayo sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos sa tanong na ano yung nakikita natin sa paligid natin ngayon. Hindi man dito sa local, dito sa community natin, dito sa Christ Church. Ano yung nakikita natin sa mga balita sa ibang bansa o sa Pilipinas man o sa national level? Ano yung nakikita nating mga balita? Nitong mga nakaraang linggo, yung impending na gera sa Israel at ng Iran. Alam po natin yung balita na yon, hindi po ba? At yung crash ng market, nakikita natin yon. Yung may mga KiwiSaver dito na madalas nyo tignan yung balance nyo sa KiwiSaver, bumabagsak yung KiwiSaver ng mga nakaraang buwan. No? Bakit ito yung unang tanong ko? No? Yung mga bagay na nakita natin sa paligid natin. Ang tanong dito mga kapatid ay, ano yung role ng church? Ano yung role ng church dito sa mga events na ito na nagaganap sa kapaligiran natin ngayon? Ano yung role ng church doon sa mga bagay na nakikita natin sa mundong ating ginagalawan? Ano yung role ng church doon sa social justice? Ano yung role ng church doon sa mga katuruan na lumalaganap sa panahon ngayon? At para sagutin natin yung bagay na yan, pumunta po tayo sa Genesis chapter 3, verse 15. Genesis chapter 3, verse 15, at ganito po ang ating mababasa sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi dito, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring, but he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. At i-unpack po natin itong pronouncement na ito ng Diyos. Dito po sa Genesis 3 verse 15, ito po yung tinatawag natin na proto-evangelium. Pag sinabi nating proto-evangelium, ang ibig sabihin po nito ay yung unang announcement ng gospel o ng mabuting balita. Kasi kung pinag-aaralan po natin o narinig na natin yung istorya ng pagbagsak ng tao sa kasalanan, alam naman po natin ito. No? At nananampalataya tayo na noong nilikha ng Diyos ang sanlibutan, nilikha niya ang tao, merong isang kautusan dito sa dalawang tao na ito. At ang kautusan na yon ay alam naman din natin, no? Na huwag kayong kakain ng bunga noong prutas o yung prutas ng puno ng knowledge of good and evil. Ayun lang yung utos. Ang sabi doon, huwag kayong kakain dyan. Kapag kumain kayo niyan, siguradong kayo'y mamamatay. Ayun yung utos ng Diyos. No? Ang problema, nagkasala yung tao. Kinain nila yung prutas na yon, no? Kinain nila yung prutas na yon at yung sinabi ng Diyos na kayo'y mamamatay, no? Imbis na ginawa niya yon, kasi pagkatapos ng lahat ng ibinigay ng Diyos sa tao, ibinigay niya muna yung mundo na kanilang gagalawan, yung garden na kanilang paninirahan, yung garden na kanilang i-work out, no? At lahat ng kanilang mga pangangailangan ay binigay ng Diyos. Pagkatapos ibigay ng Diyos yung bagay na yon sa kanila, sila ay nagkasala. At sila ay nagkasala ng matindi. Nag-iisa lang yung kautusan ay hindi pa nila nasunod. At sa kabila nung utos sa kanila na yon, sila ay hindi sumunod. Ang sabi ng Diyos, kayo ay mamamatay. Pero sa kabila ng physical death na ibinigay sa kanila ng Diyos, ang ibinigay sa kanila ng Diyos ay habag o awa. No? Awa. Ano yung unang act ng Diyos ng awa sa kanila? No? Na binigyan sila ng damit sa kabila ng kanilang pagiging hubad, binigyan sila ng damit. At doon sinabi ng Diyos yung tinatawag na proto-evangelium, na ang ibig sabihin nito ay yung unang pronouncement ng gospel o ng mabuting balita. First gospel, no? At ito yung plano ng Diyos sa sangkatauhan. Ang sinasabi, He shall bruise your head and you shall bruise his heel.
He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Ang pangako ng Diyos dito, sa pagkakataong ito, ang kanyang pangako ay yung seed o yung binhi na magmumula sa isang babae. Kaya nga sabi niya doon, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and her offspring. No? Yung offspring na sinasabi doon, ayun ay yung binhi na dadalhin ng isang babae. No? Pero yung binhi ay magmumula sa mga lalaki. No? At yung magpapanganak ng binhi na yon, syempre ay babae. No? At si Kristo yung ipapanganak na binhi na yon. At kung titignan natin yung kasaysayan ng lumang tipan hanggang sa dumating si Kristo, makikita natin yung pagkilos ng Diyos sa buhay ng mga Israelita para protektahan niya yung binhi. No? Para protektahan niya yung binhi. Si Adan ay nagkaanak. Si Adan yung tagapagdala ng binhi. At nagkaroon siya ng anak. Sino yung anak niya? Dalawa. Si Cain at saka si Abel. No? Si Cain at si Abel. Ang problema, nagtalo itong dalawa, pinatay ni Cain si Abel. Si Abel yung tagapagdala ng seed. Ibig sabihin ba nun, naputol na kasi namatay si Abel? Siya yung righteous one sa harap ng Panginoon? No? Hindi. Nag-create ang Diyos ng panibagong tagapagdala ng binhi at ang pangalan niya ay Seth. No? Yung sumunod na anak ni Adan. At pagkatapos nun, kung babaybayin natin, pag-aaral natin sa lumang tipan, makikita natin si Noah. Si Noah ang nag-iisang righteous nung panahon na yon. At siya yung pinili ng Diyos na tagapagdala nitong binhi na ito. At kung pag-aaralan pa natin at susundan pa natin, ay makikita natin si Abraham. Si Abraham na siyang ang Diyos ay nakipag-covenant kay Abraham na mula sa kanyang lahi ang lahat o ang maraming bayan sa mundo ay pagpapalain. Sa pamagitan ng Abraham. At kung titingnan natin at pag-aaralan natin, sino ba tong Abraham na to? Si Abraham ay isang pagano. Pero tinawag siya ng Diyos mula doon sa kanyang pagiging pagano. Pag sinabi po nating pagan, ito ay sumasamba sa kung ano-anong bagay. No? Parang yung mga Pilipino, nung unang panahon ng mga Pilipino ay pagano, animistic sila, sumasamba sila sa mga hayop, sumasamba din sila sa mga halaman, sumasamba sila sa araw, at kung ano-ano pa. Kaya nga mayroon tayong mga tinatawag na anito, hindi po ba? Sa Pilipinas, may mga anito. Kaya tapos kapag pupunta ka ng gubat, may tinatawag tayong mga maligno, no? Nagtatabi. So kultura po 'yon sa Pilipinas, no? Pero 'yun yung background ni Abraham. No? Si Abraham ay hindi na unang lumapit kay Yahweh. Si Yahweh ang unang lumapit kay Abraham. Si Yahweh ang unang nangako kay Abraham. At si Abraham yung naging tagapagdala ng binhi. Pagkatapos ni Abraham, sino naging anak niya? Isaac. Pagkatapos ni Abraham, nagkaroon siya ng anak, bago si Isaac ay si Ishmael. No? Tama ba 'yon? Pag-aralan 'to ng mga adult group. 'Di ba? Ishmael, no? At kung titingnan natin mga kapatid, sa Pilipinas, no? Sino yung nagmamana ng malaki, no? Hindi ba yung panganay? Hindi ba? Kapag panganay ka, ikaw yung magmamana nung katungkulan ng magulang kapag nawala sila. 'Di ba? Ganun yun. Ikaw yung tagapagdala. Kahit doon sa bayan ng Israel, yung mga panganay, no? Yung mga panganay, sila yung tagapagdala, no? Yun yung tingin nitong mga tao na ito. Pero kung titingnan natin kay Abraham, yung pangalawang anak, siya yung tagapagdala ng binhi. No? Hindi si Ishmael, kung hindi si Isaac. No? At ngayon, nagkaroon si Isaac ng dalawang anak. Sino yung dalawang anak ni Isaac? Sino yung panganay? Si Esau. Sino yung pangalawa? Si Jacob.
Sin, makikita na niyo na yung hint dito eh. Sino yung tagapagdala ng binhi? Si Esau o si Jacob? Jacob, magaling sa quiz yung audience. No? Ang tagapagdala ng binhi ay si Jacob. Sa kabila na si Jacob, dinisip niya si Isaac para ibigay sa kanya yung pamana. Di ba? Pag pinag-aralan natin yon, no? Si Jacob ay ibinenta sa kanya yung pagiging panganay, no? Dahil masarap magluto, no? Nagugutom si Esau, kaya ibinigay ni Esau yung pagiging panganay niya kay Jacob. At dinisip ni Jacob yung kanyang tatay dahil ang gusto ng tatay niya, ang papamanahan niya ang kanyang pagpapalain ay si Esau at hindi si Jacob. Pero kung titingnan at pag-aaralan natin yung Biblia, makikita natin si Jacob yung naging tagapagdala ng binhi. Pagkatapos nito, mga kapatid, 12 yung naging anak na lalaki ni Jacob. 12, mga kapatid. Isa-isahin ba natin yon? 12 sila, mga kapatid. Pero, ilan yung naging asawa ni Jacob? No? 4. Una si Leah, tapos yung kanyang katulong. No? Pangalawa, sino yung kapatid ni Leah? Si Rachel at yung kanyang katulong. No? Ganun yung nangyari. Kaya 12 silang magkakapatid dahil 4 yung nanay. No? So, paano yun, ano yung nangyari? Kung titignan natin, mga kapatid, sa mga anak ni Jacob, sa tingin nyo, sino yung tagapagdala ng binhi? Si Joseph? Naririnig nyo ba? May narinig ako, Joseph. Kasi si Joseph the Dreamer, siya yung sikat sa magkakapatid. No? Siya yung pinakamamahal ng kanyang ama. Bakit? Dahil siya ay nanggaling sa pinakamamahal na asawa, si Rachel. Kaya paborito ni Jacob yung kanyang anak na si Joseph. At kung titingnan natin, pag-aaralan natin, yung Biblia, makikita natin na sa pamamagitan ni Joseph, no? Sa pamamagitan ni Joseph ay nailigtas itong lahi ni Jacob. At si Joseph yung nagsabi dun sa famous word niya, sa famous verse sa Bible na sinasabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Kasi itinapon nung mga kapatid ni Joseph, si Joseph, at ipinagbili siya, at siya ay napunta sa Egypt, at nung napunta siya sa Egypt, matindi yung kanyang pinagdaanan, nakulong siya, pero mula doon sa kanyang kulungan, ay tinawag siya ni Pharaoh, at siya ay inelevate sa mataas na posisyon. No? Pero hindi si Joseph yung tagapagmana ng binhi. Alam niyo kung sino yung tagapagmana ng binhi? Si Judah. At makikita natin, no? Makikita natin kung pag-aaralan natin itong kasaysayan nitong pamilya na ito. Kung makikita natin yung kasaysayan ng pamilyang ito, sa sobrang paborito ni Jacob kay Joseph, binigyan siya ng 2 portion. Binigyan siya lahat ng anak niya, tig-1 portion kayo ng pamana, pero kay Joseph, 2 pamana mo. Ang ginawa ni Jacob sa kanya, yung mga anak mo ay aakuin kong aking anak. Kaya yung mga pamangkin nila, nitong magkakapatid, yung pamangkin nila na si Ephraim tsaka Manasseh, yung 2 yon ay pinamanahan ni Jacob at itinuring yung 2 yon bilang kanyang anak. Kaya kung titignan mo yung 12 tribes of Israel, no? Tignan mo, 12 tribes of Israel, wala si Joseph doon. Wala si Levi, wala doon. Hindi siya binigyan ng porsyento. Bakit? Dahil ang porsyento niya ay sa loob ng templo, dahil siya ang tagapaglingkod sa loob ng templo. No? Ang portion na ibinigay kay Jacob, kay Joseph ay 2. Pero hindi si Joseph yung tagapagdala ng binhi. Ang tagapagdala ng binhi ay si Judah. No? Si Judah. Si David. No?
Yung tatay ni David, si Jesse, hindi niya naisip na pwedeng maging hari si David. Kaya nga nung pumunta si Samuel doon sa bahay ni Jesse, sa bahay nila, sabi niya, ilabas mo yung iyong mga anak na lalaki. Inilabas niya lang yung mga kuya ni David. At hindi tinawag si David dahil siya ay nagpapastol. Hindi siya tinawag. Isip siguro ni Jesse, hindi mo pipili yung anak ko na yon. Kasi hindi siya kasing gandang tumindig nung kanyang mga kapatid na panganay. O yun, at hindi siya ganong kapogian. No? Kaya ang isip ng tatay, hindi ito pwedeng maging hari. Hindi ito pwedeng maging tagapanguna ng bayan ng Israel. Pero ano sabi ni Samuel? Tawagin nyo yung inyong anak na yon. At nung nakita ni Samuel si David, ito ang hinihirang ng Diyos. At siya yung pinahira ni Samuel ng langis. So, makikita natin, ano yung makikita natin doon? Ano yung makikita natin doon sa bagay na yon? Yung pagpili ng Diyos dito sa mga taong ito ay hindi nakabase sa isipan ng tao, doon sa logic ng tao. Nakabase ang pagpili ng Diyos sa sarili niyang kagustuhan. At doon kumikilos ang Diyos sa kung paano niya tayo ililigtas bilang bayan, bilang isang iglesia, kung paano niya tayo ililigtas, nakabase ito sa kanyang sariling prerogative. Yung kanyang pagpili ay hindi kagaya ng sa atin. Hanggang sa dumating mula sa lahi ni David, si Kristo. Si Kristo na siyang nag-fulfill nitong pangako na ito. At dahil doon sa ginawa ni Kristo sa krus, na-fulfill yung pangako ng Diyos doon sa Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi doon, He shall bruise your head and you shall bruise His heel. Sabi doon, si Kristo, yung binhi na nanggaling sa babae, ang siyang magka-crush doon sa ulo ng ahas. At itong ahas na to at ang kanyang offspring ay tutuklawin yung offspring ng babae sa kanyang ano yung heel? Sakong. Kaya nga si Kristo ay namatay. Ayun yung pagtuklaw ng serpent doon kay Kristo sa offspring ng babae. Kaya nga namatay si Kristo. Pero sa kabila ng yon, sa pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay sa mga patay at nag-proclaim siya ng victory against sa kasalanan, nag-proclaim siya ng victory against doon sa kamatayan. At ito, yung ginawa ng Diyos para ma-fulfill yung promise niya doon sa Genesis, sa Garden of Eden. At ngayon si Kristo ay dumating. No? Finulfill niya ang lahat ng pangako ng Diyos nung panahon niya. At gayon din, finulfill niya yung prophecy ng Diyos patungkol sa Kanya. At dahil sa Kanya, nagkaroon ng pagkakataon ang tao na manumbalik sa relationship sa Diyos. Pero si Kristo mismo ay may pangako. Pangako si Kristo. At mababasa natin ito sa Matthew chapter 16 verse 18. Matthew chapter 16 verse 18 at sabi niya dito, and I tell you, you are Peter. And on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ito yung unang pagkakataon na si Jesus Christ ay institute niya yung church. At sabi niya doon, ito ay future na mangyayari. No? Yung church, I will build my church. Upon this rock, I will build my church. At anong ibig sabihin nun? Kung yung pangako ng Genesis chapter 3, verse 15, ay para sa Old Testament hanggang sa pagdating ni Kristo, yung Matthew chapter 16, verse 18, ay pangako ni Kristo para sa iglesia at para sa atin sa ngayon. Kaya dapat nating panghawakan na yon. Na ang iglesyang ito na ating pinagsasama-samahan, ito ay maliit na grupo lang ng Universal Church. At ang sinasabi ni Kristo dito, at ang nangangako at nagbibigay ng
pangakong ito ay si Kristo na siyang ating tagapagligtas, ang sabi niya dito, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. At ngayon naman, mga kapatid, no, tignan natin ang kasaysayan ng mundo. Okay pa ba kayo? Isa sa pinaka-boring na subject para sa maraming tao ay ang history. 12:00 na. Mabilisan na lang to. Ang pinaka-boring na subject para sa maraming tao ay history. Sinong naboboringan sa history pag sinabing yung mga date, yung mga tao, yung mga lugar? Boring para sa maraming tao. Alam niyo po mga kapatid, no? Favorite subject ko yung history. As in, sa sobrang favorite ko doon, yun yung kinuha kong kurso sa college, no? Sa PUP, Scholar ng Bayan. Yun yung kinuha kong degree, no? Pag-aaral ng kasaysayan. At dito sa sinasabi ni Jesus Christ na ito, no? Ang sentro ng buong kasaysayan ng sangkatauhan ay ang iglesia. Gusto niyo pong patunayan ko sa inyo? Kung pag-aaralan natin yung kasaysayan, kung pag-aaralan natin mabuti yung kasaysayan, ang sentro ng kasaysayan ng buong mundo ay ito, si Kristo na sinasabi niyang, I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Ayun yung sentro ng kasaysayan ng mundo. At malaking claim ito, mga kapatid. Maraming mga historian, kapag pinost nyo to sa YouTube o kaya sa Spotify, ang magagalit sa akin sa bagay nito. Dahil ang tingin nila sa kasaysayan is political in nature at greed ng tao at lust ng tao. Kaya ang kasaysayan ay nagpapatuloy. Pero I beg to disagree on those things. Bakit? Dahil para sa akin, ang sentro ng kasaysayan ay si Kristo at ang kanyang pangako para sa kanyang iglesia. Kung titignan natin, mga kapatid, nung Roman Empire, mga kapatid, no? Yung Roman Empire ay isa sa pinaka-brutal na imperyo nung panahon na yon. No? Roman Empire. No, yung Roman Empire, sila yung nagpapako kay Kristo. Nakita nyo kung gaano ka-brutal yung kanilang pagpatay sa kanilang mga pine-persecute o dun sa mga lumalabag sa kanilang mga batas. Ganun nila patayin. At itong Roman Empire na ito, nung mga nagsisimula pa lang sa Acts, no, yung church nagsisimula pa lang nung time sa Acts, ang Roman Empire, sinubukan niyang lupigin at tapusin ang church. Sinubukan niya. Yung pinakamalakas na imperyo nung panahon na yon, ang ginawa niya ay sinubukan niyang patayin yung iglesia. At itong Roman Empire na ito, sobrang lakas nito militarily. Ang dami nilang mga bayan na sinakop. At napakalaki ng kanilang imperyo. Pero itong maliit na grupo ng mga Kristiyanong ito, hindi nila mapatay-patay. Wala namang mga sandata itong mga to. Wala naman silang sariling gobyerno. Alam niyo kung anong meron sa kanila? Yung pangako ni Kristo that I will build my church. At yung Hades, yung hell, na sinasabi dito, and the gates of hell shall not prevail against it. Yung hell, mga kapatid, yung hell, simula nung time na yon, ay sinipilit niya nang mag-prevail against sa church at never pa siyang nanalo. Roman Empire. At ito medyo, nung time ng Roman Empire, meron silang tinatawag na Pax Romana. No? Pag sinabi nating Pax Romana, ito yung Roman peace. Yung Pax, ibig sabihin nun, peace. Roman Empire. No? Roman peace. No? Yung Pax Romana, isa ito sa naging dahilan para mag-spread yung gospel. Kasi tahimik nung panahon na yon. Walang masyadong gera, wala masyadong, kasi hawak ng Roman Empire yung mga ibang mga bayan-bayan at hindi sila nagtatry na kumawala doon sa Imperyong Romano. No? Hindi sila nagtatry. Kaya nagkaroon ng peace nung time na yon.
At yung peace na experience ng mga tao na yon ay yung ginamit ng mga Kristiyano para maipalaganap yung mabuting balita. Maipalaganap. Naaalala nyo si Paul, no? Kung maaalala nyo si Paul, siya yung apostol ni Kristo, no? Si Paul, nagpipreach siya ng gospel after ng kanyang conversion. Nagpipreach siya ng gospel. At dahil siya ay Roman citizen, hinuli siya. Alam niyo, sabi ni Paul, hinuhuli na pala yung mga Roman citizen ngayon. Ayun lang yung sinabi niya, no? Ayun yung sinabi, ako po ay Roman citizen at pinalaya na siya. No? No? At pinalaya na siya. Bakit? Dahil doon sa pagiging Roman citizen niya. No? At alam niyo mga kapatid, maraming pagkakataon na yung hell ay nagtry na mag-prevail sa church. At alam nyo, hindi rin sila nagtagumpay. Ito yung mga unang pagkakataon. Sumunod. Nung Islamic Wars, na-establish yung Islam, yung mga Muslim, ay yung mga centers ng Christianity nung panahon na yon, no? Kasi yung Roman Empire ginawa na yung Christianity bilang kanilang religion eh. Kaya nga Roman Catholic Church, di ba? Kaya Roman Catholic Church dahil yung Roman Empire ginawa nilang religion yung Christianity, no? Nung panahon ni Emperor Constantine. At siya'y nagpatawag ng mga maraming council para ma-establish yung mga doctrinal statements at maging yung mga creeds ng Christian Church. Kaya nga meron tayong Nicene Creed eh, no? Alam mo yung Nicene Creed or yung may Apostles' Creed, meron ding Nicene Creed. Yung Nicene Creed si Emperor Constantine ang nagpatawag ng council para i-establish ano ba yung mga truths ng Christianity. No? Pero nitong panahon ng Islamic Wars, alam niyo nangyari? Nung panahon na ginigera ng Islam, itong mga Kristiyano nung panahon na yon, alam niyo nangyari? Nag-spread yung Christianity papunta westward and eastward. Kaya lumaganap ang Christianity sa Europe at sa Asia. No? Sa kabila na yung hell ay gusto niyang mag-prevail sa church, sa pamagitan nitong mga Islamic wars na ito, yung church ay nagpatuloy. Imbis na sila ay kumonte, dumami pa sila. Bakit? Kasi nag-a-adapt itong mga Kristiyano na ito na kapag sila'y pine-persecute, lalo silang nag-aalab sa kanilang paglilingkod kay Kristo at lalo silang pumupunta sa malalayong lugar para i-preach ang gospel. At nagkaroon ng Great Schism ang church. Ito yung unang Great Schism at nahiwalay ang Roman Catholic Church at Eastern Orthodox. At sa paghihiwalay na ito ay nagpatuloy itong dalawang churches na ito. Yung Roman Catholic Church at yung Eastern Orthodox ay nagpatuloy sila sa paglaganap ng gospel. Age of exploration. Alam niyo yung age of exploration? Kilala niyo si Fernando Magallanes, si Ferdinand Magellan. Kilala niyo? Ferdinand Magellan. Nung age of navigation, mga kapatid, ang theme or ang motto ng Spain nung panahon na yon ay God, Gold, and Glory. No? 3 Gs. No? God, Gold, and Glory. Ipalaganap yung Kristyanismo sa mga lugar na kanilang mapupuntahan, kumuha ng ginto at magbalik ng glory sa kanilang kaharian. No? So yun nangyari. Nung age of exploration, etong Spain and Portugal ay nagpunta sa Far East at yung Spain naman ay nagpunta sa South America. At kaya nga yung South America, kung titingnan natin, mga katolikong bansa yung mga yon. Yung Brazil, Colombia, no? Mexico. Sa Far East naman, ay yung Pilipinas ay Catholic Church. No? Bakit? Dahil dito sa mga bagay na ito, dahil dito sa age of exploration na ito, ay napalaganap ang salita ng Diyos sa mga kasulok-sulukan ng mundo. Reformation. Si Martin Luther ay nakita niya
yung persecution ng church at yung pagbebenta ng indulgence at yung doctrine ng purgatory, nakita niya yung discrepancy ng itinuturo ng church doon sa sinasabi ng Biblia at sa pamamagitan ni Martin Luther ay itong mga tao na ito sa pamamagitan ni Martin Luther ay bumalik doon sa totoong gospel. Sa totoong gospel. Ang focus ng church dati nung panahon nila ay ma-build yung St. Peter's Basilica. Mag-build ng mga churches. God, gold, and glory. Magparami ng pera. At nagkaroon na yung church ay naging sobrang lakas na maging yung mga hari ay nagbabaw sa church. Pero ang sabi ni Martin Luther, ang kailangan maging focus ng iglesia ay hindi yung pagpapatayo ng church. Ang maging focus ng church ay yung pagpapalaganap sa gospel. Dahil ito yung kapangyarihan ng Diyos para bumago ng buhay ng tao. Age of Reformation. At ngayon, mga kapatid, yung modernism. Maraming tao nagsasabi, hindi na natin kailangan ng church. Lumabas tayo dito, pumunta tayo sa mga mall, mas maraming tao doon kaysa dito. At alam nyo mga kapatid, sa Amerika, meron silang panahon na yung mga negosyo, hindi sila nagbubukas ng linggo ng umaga, hapon na sila nagbubukas pagkatapos ng simba. Bakit? Dahil naniniwala pa rin sila nung panahon na yon na importante ang church sa buhay nila. At nakita niyo ba kung ano yung sitwasyon natin ngayon bilang isang iglesia? Na maging sa loob ng church ay nakikita natin yung liberal theology ng maraming mga leaders sa church. Maraming mga bagay, nung unang panahon, nung mga unang iglesia, maraming mga bagay na sila ay hindi nila maisip na mangyayari sa church sa kasalukuyan. Si Martin Luther hindi naging issue sa kanya at hindi sumagi sa kanyang isipan na darating yung panahon na magkakasal ng lalaki sa lalaki at babae sa babae. Ito yung kinakaharap ng church ngayon. At maraming mga simbahan na nagsasabing okay lang yan kasi ang winawagay nilang watawat ay yung pag-ibig ng Diyos. Kailangang unawain natin sila dahil ito yung pag-ibig ng Diyos. Ito yung nangyayari sa loob ng church sa kasalukuyan. At hindi lamang yon mga kapatid. Yung mga twisted na mga theology at mga doctrine na itinuturo sa pulpito, sa mga bagay patungkol sa pagiging Diyos ni Yahweh at yung deity of Christ and the Holy Spirit. Hindi ba nakita natin itong mga bagay na ito, itong mga doktrina na ito at katuruan na ito ay sa loob ng church. Kaya ang kalaban ng church ay hindi lamang yung mga taong nasa labas, maging yung mga maling katuruan sa loob. Pero alam niyo mga kapatid, yung pangako ni Kristo, that the gates of hell shall not prevail against the church. Kaya nga tayo nandito ngayon Diba? Nagsasama-sama tayo at nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos na purong salita ng Diyos na nagmumula sa Kanya at ang pananampalataya natin, pupunta ako sa church dahil yun yung institution na ginawa ni Christ para ako'y mabago. At yung mga kapatid ko na nasa loob ng church, ang aking makakasama para dito sa pamumuhay spiritual. Alam niyo mga kapatid, communism sa China, sa Russia, sa North Korea, at ilang pang mga bansa, yung communism at Marxism, ayaw nila sa Christianity. At dahil dito sa mga ideology na ito, dinrive nila yung church underground. Kaya sa China, maraming underground Christian church. Sa North Korea, maraming underground Christian church. Bakit? Dahil the gates of hell shall not prevail against the church. Kasi sa kabila
ng mga bagay na ginagawa ng mundong ito para isuppress yung Christianity, yung mga Kristiyano sa pamagitan ng banal na Espiritu at sa pag-uphold ni Jesus Christ doon sa kanyang pangako ay nagpapatuloy sila. Hindi dahil matatalino tayo, hindi dahil malalakas tayo, hindi dahil matitigas ang ating ulo, hindi dahil sa ganon kaya tayo nagpapatuloy sa pakikiisa sa iglesia. Hindi sa ganon, kundi dahil si Kristo ang siyang may-ari ng iglesia. In every age, in every trial, the church prevails. The church prevails. Ngayon mga kapatid, sa kabila ng mga bagay na ito, ang iglesia ay nananatili. The church stands. The church stands. Kaya nga 7 taon na tayo ngayon eh. Marami nang lumipas na panahon. Bakit? Ang celebration natin ngayon ay hindi dahil we made it. No? Halimbawa, yung anak mo, sasabihin niya, I made it. Pero tayo, nandito tayo sa 7 taon ng ating celebration ng faithfulness ng Diyos, hindi dahil we made it, kundi dahil si Kristo ay ina-uphold niya yung kanyang pangako sa iglesia na He will build the church. He will build the church. Because Jesus owns the church. Ang may-ari ng iglesia, hindi yung mga tumatayo dito sa harapan. Hindi yung founder ng church. Alam nyo mga kapatid, yung mga tumatayo dito sa harapan, makasalanan din sila. Yung mga tumatayo dito sa harapan, nagkakamali din sila. Baka meron din silang mga pinagdadaanan sa buhay. Hindi sila palaging malakas. Pero alam niyo mga kapatid, bakit ginagamit pa rin sila ng Diyos? Dahil Diyos ang may hawak. Hindi yung tumatayo dito sa harapan. Kaya wala tayong maipagmamalaki sa loob ng iglesia. Maraming ganito. Marami na ako na-experience na ganito. Sa usap-usapan, sasabihin ng isang membro sa church, giver siya, malaki siya magbigay. O kaya malaki yung posisyon na ginagampanan niya. Alam niyo sinasabi? Pag umalis ako dyan sa church na yan, babagsak yan. Pag umalis ako dyan sa church na yan, babagsak yan. Kasi wala nang gaganto, wala nang magbibigay sa kanila. Bakit? No? Bakit? Kapag ba umalis ka sa church, wala na rin si Kristo sa church? Kaya nagpapatuloy ang iglesia, hindi dahil dun sa mga taong nakaupo. Hindi dahil sa inyo. Kaya nagpapatuloy ang church dahil kay Kristo na siyang nangako na He will build His church. And the gates of hell will not prevail against it. Alam niyo mga kapatid, balik tayo doon. May mga nagsasabi na ganun, na pag umalis ako, yung church na yan, hindi na magtutuloy yan. So, meron din mga usap-usapan, no? Doon sa pinanggalingan naming church sa Pilipinas, may mga pastor doon kasi nalilipat yung pastor eh. Merong mga pastor na sobrang ang tingin nila sa sarili nila, Panginoon na rin sila. Alam mo sasabihin? Kaya kayo nagkaganyan kasi umalis na ako diyan eh. Kaya bumaba yung attendees nyo dahil umalis na ako eh. Kasi ako paborito ako ng mga miyembro dati. O kaya sasabihin ng pastor, dati ang dami nila, bakit ngayon konti na lang ang ginawa mo? O kaya sasabihin ng bagong pastor, dati ang konti nila, ngayon dumating ako, ang dami na namin. Yun ba, sa sarili bang lakas ng pastor yon? Sa sariling lakas ba natin yon? Ikiniklaim natin yon. Yung mga taong tumatayo dito, o yung mga taong nagsiserve sa loob ng church, ikiniklaim nila na kapag nawala sila, mga kapatid, kagaya nung sinabi ko sa inyo kanina, yung Roman Empire, inoppress yung church. Hindi sila nagtagumpay. Mas malakas ka ba sa Roman Empire?
Pupost kasi sa YouTube to eh. So naunawaan nyo mga kapatid, yung role ng church, hindi sa atin nakasalalay ang iglesia. Nakasalalay ang iglesia kay Kristo. At alam nyo mga kapatid, si Kristo bilang ating Panginoon at siya yung groom ng church, dahil yung church yung bride, patuloy na binibuild ng Diyos ang iglesia. Alam niyo sa panong paraan? Sa paggamit niya sa mga mahihinang tao para i-fulfill yung pagpapalaganap ng gospel. Alam niyo mga kapatid, don't neglect the church. Doon sa creed, no? Doon sa creed na ating doon din sa ating inawit kanina, no? Hindi lang nakanta kanina eh. Na doon sa sumasampalataya, sabi doon, yung sumasampalataya tayo sa isang iglesia. One holy Catholic and Apostolic Church. Pag sinabing Catholic, hindi Roman Catholic yun. Pag sinabi natin Catholic, yung Universal Church. I believe in one holy Catholic and Apostolic Church. Alam niyo mga kapatid, yung salvation natin, yung kaligtasan natin, ang humahawak nito ay ang Diyos. Pero importante ang iglesia. Importante ang iglesia para sa atin. Gaya ng aking sinabi, ang institution ng church ay para sa ikauunlad ng ating buhay espiritual at para maipalaganap ang mabuting balita ng Diyos. Kaya ang Diyos ay nagpapatuloy na gumagamit ng lalaki at babae para sa ikakalaganap ng mabuting balita. Alam niyo mga kapatid, yung in-announce kanina, lay leadership training. Ito ay training para doon sa mga Kristiyano na gustong maglingkod sa loob ng church, magturo, mangaral, no? Kaya inaanyayahan ko kayong umattend doon. Base sa conviction sa inyo, no? Umattend kayo doon. Ako nagsimula ako doon. Year 2011, nag-lay leadership training kami. At ngayon nandito na ako sa inyong harapan bilang isang manggagawa ng Diyos. Maraming umattend sa lay leadership training ng mga pastor na ngayon, mga leader ng local churches. No? Bakit? Dahil importante na bago tayo maglingkod kay Kristo, ay nauunawaan natin yung message na ating isinishare. Nauunawaan dapat natin yon. Kasi anong sinasabi ng Biblia? Kailangan handa tayong magpaliwanag palagi. No? Tayo pong lahat ay tumayo. Pasensya na po kayo mga kapatid, napahaba po ako ng konti. Kagabi ko lang po kasi ginawa yung sermon ko. Pero mga kapatid, ito ang iglesia ng Diyos. Maliit na grupo tayo ng mga mananampalataya. Pero sa maliit na grupo na ito ng mga mananampalataya, ang Diyos ay humihirang ng mga tao para kanyang gamitin sa kabila ng kahinaan ng mga taong ito upang maipalaganap ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito ibinigay niyo sa amin. Kami ngayon ay nagse-celebrate ng anibersaryong ito. Maraming salamat dahil kayo ang aming Diyos na siyang nangangako sa amin mula pa ng simula ng likhain mo ang sanlibutan ito. At nakita namin na sa aming kasaysayan bilang mga tao, ikaw ay kumikilos at gumagawa. Ikaw ang sentro, Panginoon, ng mga kaganapan sa kasaysayan. Ito man ay mabuti o masama sa aming paningin. Kung ito ay iyong ipinahihintulot, Panginoon, ay tulungan niyo po kami na makita ang iyong kilos sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami na sa iglesyang ito, Panginoon, ay
pagkaroon ng katapatan, Panginoon. Hindi sa local church, Panginoon, kundi sa universal church. At maging firm kami, Panginoon, sa iyong mga aral. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus.